sigla ng isang pagtatanghal. Ipinakikilala ang mga taong naging bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Ang nakatuklas ng Pilipinas noong ika-15 ng taong 1521, isang eksplorador na Portuguese, si Ferdinand Magellan o Fernando Magallanes, na namatay sa pakikipaglaban sa grupo ni Lapu-Lapu, isang datu sa lista ng Mactan na tinutunan ng kagustuhan ni Magellan na ang kanyang tribo at siya ay patinyagan bilang Kristiyano. At sino ang hindi makakatanda nang dahil sa kanyang mga akdang isinulat ay naimulat niya ang mga Pilipino laban sa mga mapanakop na dayuhan, ang minirang na pambansang bayani, si Dr. Jose Protasio Mercado Rizal. Ipinatakot siya sa dapitan at sa kanyang pagkakakulong ay naitatag ang revolusyon ng Pilipinas laban sa Espanya. Sa gitna ng revolusyon, isang halalan ang naganap sa Tejeros, Cavite, at doon ay idineklara bilang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong Hunyo taong 1899, si Emilio Aguinaldo. Isang Pilipinong general, politiko at pinuno ng kalayaan na nakibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Ipinahayag niya sa harap ng sambayan ng Pilipino ang kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo taong 1898. At sa unang pagkakataon, ibinagayway ang unang watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong ni Ginang Marcela Marino y Agoncillo kasama sina Lornisa Agoncillo at Delfina Herbosa. Ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisa. Na may dangal, katarungan, at kalayaan. Na ipinapakilos ang sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Ang datu ay katawagan sa pinuno ng barangay noong kapanahunan ng Pre-Hispanicong Pilipinas, tagapagpatupad ng mga batas at nagsisilbing pinakahari. Kapag malakas ang isang datu, sila ay tinuturing na raha.
Huwag din natin kalimutan ang ating mga kapatid mula sa Luzon, ang mga katutubong Igorot. Ganun din ang ating mga kapatid mula sa Mindanao, ang mga Muslim. At sino makakalimot sa ika-11 Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ang kauna-unahang babaeng Pangulo, hindi lang ng Pilipinas, kundi maging sa Asia. Ang yumaong dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Naluklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon. Noong ika-25 ng Pebrero, taong 1986 at ibinalik niya ang demokrasya sa bansa. Kasama ang mga madre at sundalo at ang sambayanang Pilipino sa unang revolusyon sa EDSA, ang People Power. Dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, maraming Pilipino ang nagudyok sa kanya na tumakbo bilang Pangulo. At ito ay nakamtan niya noong ika-30 ng Hunyo, taong 2010 bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas, si Benito Simeon Cojuangco Aquino III, na mas kilala sa tawag na Pinoy.